Halos inabot ako ng mahabang oras pero kalahati pa lang nakakain ko sa lahat na nakahanda. Busog na ako. Sabi ko at saka dumigal. Gutom na gutom ka nga. Halos ng lahat nakain mo. Nga pala Samuel, kapag nailibing ng mga magulang ko babalik na ako sa trabaho. Are you sure? Yeah. Kailangan ko libangin ang sarili ko para hindi ko naman maisip na magkulong. That's a good idea. Pwede namang nandun si Lexa habang nagsisimulang pasukan next year. Ipapa-enroll mo na siya, di ba? Oo nga pala. Kailangan na palang pumasok ng baby ko. If ever naman na pwede ako, magbantay kay Lexa or pupunta na lang ako sa building nyo para kay Lexa. Thanks, Maureen. What friends are for? We need to help each other. Tutulungan kita habang wala pa akong asawa. Natawa naman ako sa sinabi nito. Really? Gusto mo na mag-asawa? Nilingon ko naman sa Samuel. Malamang ayokong tumandang dalaga, no? Then marry me. Halos malaki ang mata ko at miski si Maureen. Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Why not? Hindi mo pa rin pala sinasabi kay Lara? Ramdam ko naman ang lungkot sa boses si Samuel. Anong dilis sinasabi? Kasi bes eh. Kinakabahan ng boses ni Maureen. It's okay, Maureen. If you're not ready, it's okay on me. I will understand. Pinutol naman ni Maureen ang sinasabi ni Samuel. We're dating. Halos mamulang mukha ni Maureen dahilan para mapatawa ko. Matagal ko nang pansin niya na may something sa inyo. Bagay naman kayo eh. Stay strong, okay? Nakita ko naman ang saya sa mata ni Samuel. I love you, Mau. Sabi ni Samuel kay Maureen na mas namulang mukha. Nahihiya ang bruha. Samantalang hindi uso sa kanyang ganun. Iba talaga kapag in love. I love you too. Sagot din naman ito. Nako, Diyos ko. Masaya ako dahil masaya ng kaibigan ko. Kinabukasan, matapos mailibing ang mga magulang ni Lara, pumasok na rin to sa trabaho. Kasama ang anak nito. Maraming ka-office sila nakakalam sa nangyari ng magulang ko at lahat sila nakikiramay. Kahit hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap, pero pinipilit kong tanggapin na wala na sila. Nagsimula siya sa trabaho habang anak naman niya, nagsimula na magsulat ng pangalan niya. Mommy, look, this is my name. Nakita ko naman ang sulat ito. Konting practice pa. Maganda anak. You're doing a good job, baby. What do you want? Mommy, gusto ko kahit ano na lang, Mommy. Okay, kakain tayo dun sa cafe mamaya, okay? Tumango ito saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Buti hindi nagtanong si Lexa tungkol sa dali niya. Hindi ko alam ang sasagot dahil hindi ko din alam kung anong binalita dito. May bisita ka. Kasamang 2 polis dala nito si Dennis. 30 minutes, sabi ng polis dito. Na makaupo si Dennis, kaharap ang lalaki. Anong balita? Nakita mo na bang pamilya Ramirez? Ang alam ng lahat lumabas ng bansa ang pamilya para ipagamot ng anak nito. O anong ginagawa mo? Puntahin nyo to dasin ninyo. Hindi ako naglalabas ng pera para lang sa palpak ninyong trabaho. Hinihina sa pagsasalita, Dennis. Masyado ka naman yatang atat. Hindi mo ba alam na wala na magulang asawa ng anak ni Ramirez? Pinatay mo? Nakita nila ako so kailangan kong patayin. Nakagawa ka naman din pala ng tama. Hayaan mo't pag nakalabas ako dito, gagantimpalaan kita. Tuwang-tuwa naman si Lexa na malamang magbi-beach kami. Ang babaw talaga ng kaligayahan ng anak ko. Kapag weekend kasama ko si Lexa sa trabaho, habang ito'y nag-aaral doon. Kapag wala namang pasa si Maureen, pinupunta naman ito si Lexa sa trabaho namin. Para bantayan, syempre. Para makasama na rin ang boyfriend niya. Lumipas ang panahon, ganun lang ang ginagawa namin. Trabaho, bonding, kain, tulog. Wala namang bago eh. Hanggang sa dumating ang araw na mag-outing kami, na kami-kami lang. Masyadong excited si Lexa. Bago kami nagplano, inayos na muna namin ang kakailanganan namin papuntang Puerto Galera. Yun lang kasi magandang island dito sa Pilipinas, kaya doon na namin naisip pag-travel. Sakto naman nakapagpabook na sa Samuel ng ticket para sa amin papuntang Puerto. Mas nauna pa nga sa amin si Lexa eh, mag-ayos ng gamit nito. Tanghali kasi ang flight namin papuntang Palawan, pero masyado pang maaga para magmadali. Halos hindi pa nga kami kumakain, ginising agad kami ni Lexa dahil sa excitement nito. Pero wala kami magagawa. Bata siya eh. Ganun talaga kapag masaya ka sa malit na bagay. Alright, ready na bang lahat? Aalis na tayo. I'm ready, Mommy. Let's go na po. Natawa na lang kaming tatlo sa inasa ni Lexa. Excited talaga ang anak ko. Lumipas ang oras, nakasakay na kami ng airplane papuntang Puerto. Itong unang beses sumakay ako dito kasamang anak ko. Kaya si Lex, buhay pa ba to? Okay lang kaya ito? Bakit wala akong makontak sa kanila? Gusto ko malaman kung may tapo bang bigyan ako ng chance.
O talagang wala na kaming pag-asa magkabalikan? Pwede ba pakipag-ayos ng pagsaserve mo? Sabi ko tissue, hindi towel. Sorry ma'am, babalikan ko na lang po. Di mo kasi inaayos ang trabaho mo. Nilingon namin ang ingay na yon. Hindi ko makita ang babae nagsasalita dahil nakaharang isang stewardess na babae. Umalis ka na, bilis. Hinayaan ko na lamang yon. Masyadong maarte ang babae. Walang bodo. Mommy, I'm sleepy. Okay, take a rest anak. Ang aga mo kasi nagising eh. Nakatulog na to sa hita ko kaya naman kinarga ko ito. Saka piniyakap sa akin. Hindi ko na malayang nakatulog na rin pala ako. Nagising na lang ako na mag-land ng airplane. Kaya naman nagising din si Alexa. Ako lang bahala sa mga gamit natin. Mauna na kayo. Ani Samuel, kaya naman nauna na kami. Sa hindi inaasang nagdinggil ng babae anak ko na muntik ng masubsob. Patanga-tanga kasi. Kainis. Bakit pantatanga ng tao? Imik ng babae na wari ko yung maarte. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng anak ko. Baka hindi ka pa nakakalabas ng pinto, pilay ka na. Umayos ka. Hawakan mo kasi ng mabuti ang anak mo. Abay may katwiran ka pa ba? Itong anak mo'y bata pa. Mas pipiliin mo pang mauna kaysa sa bata? Ayos ka rin no? Ikaw na nga itong muntik na makasakit, ikaw pang galit. Kasalanan ko bang paharang-harang yung anak mo? Hoy babae, baka gusto mong sungal-ngalin ko yung bunganga mo. Huwag mong ganyan ng inaanak ko at baka makalbo kita. May isa pang asungot. Di nakapagpigil si Maureen ng hablutin nito ang buhok na babae. Sinabi ng huwag hahamunin ng kaibigan ko eh. Halimaw pa naman kapag galit. Hindi lang yan ang aabutin mo kapag nagkita tayo. Halos hindi naman na makatayo ang babae. Inawat sila ni Samuel, kaya nauna na kaming namabas. Buti na lang kami ang nahuling namabas. Baby, calm down, okay? Hindi ako makalma. Naiinis ako sa babaeng yon. Akala mo naman kung sino maganda. Okay, calm down. Anong kailangan kong gawin para matigil ka na? Wala. Aluin mo na lang ako. Nakita ko pa kung paano halikan na Samuel si Maureen dahilan para matigil ang best friend niya. Napangiti naman ako sa kaswitan ng dalawa. Mommy, nandito na ba tayo? Yes, baby. Yay! I want to swim. May taxi sumunod sa amin para dalhin kami sa hotel kung saan kami nagstay. Nakarating kami sa hotel. Napagod ako sa biyahe kaya si Maureen at sabay na sa mama kay Lexa para mamasyal. Tumulog na muna ako. Mamaya na lang ako gagala pagising ko. Nang pagising ko wala pa rin sila Santi. Sa bagay, alauna pa lang naman. Naglinis ako ng sarili bago lumabas ng kwarto. Naisipan kong gumana na lang ako. Panatag ang loob ko nasa kaibigan ko si Lexa. Naglakad ako at kumukuha ng mga larawan para may remembrance ako dito sa Palawan. Hindi ko naman inaasahan na may mababangga ako habang kumukuha ako ng larawan dahilan para malaglag ang cellphone ko. Sorry miss. Natigilan ako na marinig ang pamilyar na boses. Kaya naman nilingon ko ito halos manlaki ang mata ko sa gulat. Dahilan ng mabilis na pagluha ko. Lex! Parang pagdandas ng luha sa aking mata. Hindi ko inaasahan at mas lalong hindi ko napaghandaan. Sorry miss. Bigla naman tong umangat ng tingin dahil para makita ko mukha nito. At ganoon na lang kalaki ng mata namin pareho na makilala ko ito. Lex, Lara. Nakita ko kung paano maglandas ang luha nito habang nakatingin sa akin. Ang babaeng iniisip ko habang nasa Amerika ako. Ang babaeng halos baliwin ako. Ang babaeng mahal na mahal ko. Are you for real? Ikaw ba talaga yan? Lumapit to sa akin sa hinaplos ang pisngi ko. Nang bigla na lang nito sinampal dahilan para mapaaray ako. What's that for? Para yan sa paghintay ko, Lex. Umalis kayo na wala akong alam miski makontak ang pamilya mo. Hindi na nagparamdam. Wala akong contact, di ko sila makontak. Gusto ko lang naman alamin kung ayos ka lang eh. Gusto ko lang naman malaman na okay ka, nabuhay ka. Pero wala akong nakuha mula sa inyo. I'm sorry, it was my fault. Nang magising ako 2 months ago bago ako nila ni Mommy sa Amerika, napagaling ako na wala akong phone dahil hindi binigay ni Mommy. Then months has passed, maayos na ako at gusto ko nang umuwi. Pero na-aksidente ako at nawala ng memorya. Gustuin ko mang bumalik pero wala akong maalala. Kaya natili ako doon hanggang sa lumipas ang 1 taon. Bumalik ang alala ko at nagpa siyang umuwi. Mommy, namuwi dito sa Pilipinas. Pero dito kami umuna sa Palawan para makapag-relax sila sa problema nangyari. That day, nasa stage ako ng amnesia kaya may lalaki nagtangkang pumatay sa akin. Hindi ko kilala kung sino pero mukhang tauhan ni Dennis yon. Sila lang ang kalaban ng pamilya ko. I'm sorry dahil sa wala kaming update sa inyo. Ayaw namin na madamay kayo. Nadamay na kami ni Lex. Nawala na ang mga magulang ko. What? Nawala ang magulang mo? Oo. Na-aksidente sila pero hindi ako naniniwalang aksidente ang lahat dahil may lalaki nagbanta sa akin.
At sigurado akong kagagawa niya yon. Mukhang kahit nasa kulungan si Dennis, kanang kamay tong kumikilos mula sa labas. Natatakot ako baka pati anak ko'y galawin nila. Nandito ako. Hindi ako papayag na galawin nila ang anak ko. Ngayon nandito ka na, ihanda mo ng pagbawi mo sa anak mo. 1 taon kang nawala. Are we okay now? Hindi. Kung gusto mong makasama ang anak mo, dumalo ka sa bonfire namin mamaya. Yan ang hotel room namin. I will. Wala akong contact. Hindi ko sila makontak. Gusto ko lang naman alamin kung ayos ka lang eh. Gusto ko lang naman malaman na okay ka, na buhay ka. Pero wala ako nakuha mula sa inyo. I'm sorry. It was my fault. Namagising ako 2 months ago bago ako dinala ni Mommy sa Amerika. Nagpagaling ako nang wala akong phone dahil hindi binigay ni Mommy. Then months has passed, maayos na ako at gusto ko lang umuwi dito. Pero na-aksidente ako at wala ng memorya. Gustuin ko mong bumalik pero wala akong maalala. Kaya nanatili ako doon hanggang sa lumipas sa 1 taon. Bumalik ang alaala ko at nagpa siya si Mommy na umuwi dito sa Pilipinas. Pero dito kami umuwi sa Palawan para makapag-relax. Yan ang hotel room namin. Nagulat ang lahat na makita si Lex. Buhay ka? Daddy, are you for real? God, Samuel, buhay ba to? Yan lang naman ang mga sinabi nila. Buhay ako. I'm sorry baby ko natagalan si Daddy sa pagbalik. Are you okay now? I'm okay baby. I am very happy to see you. Masaya ako makita ka at makasama. Naisipan namin mag-inom na makatulog na si Lexa at si Maureen at si Samuel na una na maramdam na lasing. Kaya kami ni Lexa nang iwan. 2 bote na lang natitira kaya tig-isahan na lang namin. Hanggang sa maubos at takman tatayo na ako. Nang matumba ako tagad naman ako na sara ni Lex. Lasing ka na. Sana bang room mo? Doon lang. Iyahatid na kita. Wala naman din ako nagawa kundi magpaalalay dito. Pasuray-suray ako habang naglalakad hanggang sa marating namin ang kwarto ko. Sa loob 2 kamang inaasahan ko naman na nandun si Lexa pero walang mukhang nandun sa kwarto ng 2. Dito ka na matulog. 2 naman ang kama dito. Baka mapano ka kapag umuwi ka mag-isa. Kung yun ang gusto mo, nahihilo na rin ako eh. Magbabanyo ako. Sabi ko takban tatayo pero hawak itong kamay ko at biglang hinigit palapit dito. Dahilan para mapakapit ako dito. Para nawala ang tama ng alak sa akin. I love you. Yun ang tanging narinig ko nang bigla nitong sakupin ang labi ko. Nabuhay ang mga bulating nasa loob ko at nagsimulang uminit ang buong katawan ko. Ngayon na lang ulit ako nililikan na may pag-iingat. Nakakadala. Nang aakit ang bawat halik nito. Namalayan ko na lang sinasabayin ko na ito, saka sinakpit ang aking braso sa leg nito. Namiss kong lalaking to kahit anong tanggi ng aking isipan. Siya namang pagbubukas ng aking puso para muling tanggapin ng lalaking to na siyang dahilan ng pagkasira ko noon. Pero matagal at masasabi kong handa na ako ibigay ang pangalawang pagkakataon para dito. Gusto ko magkaroon ng masayang pamilya, si Lexa, ang buong pamilya. Dahil sa sobrang pag-iisip, hindi ko na namalayan na wala na kaming parehong suot. Habang nakakubabaw ito sa akin at patuloy yung paghalik sa aking labi, pababa sa aking leeg, sa buto ng aking dibdib, hanggang sa dumako sa aking mayamang dibdib. Tanging ingay lang marinig sa buong kwarto. Wala na ako nagawa kundi ang hayaan kung anong ginagawa sa akin ni Lex. Tumigil to sa aking gitna sa kabahagyang tumingin sa akin. Can I? Paghingi na permiso nito at tanging tango na lang naging sagot ko, na bigla na lang itong pumasok sa loob ko. Magkahalong sarap at hapdi ang dulot niyon, pero nangingibabaw pa rin ang sarap na dala. Dahan-dahan itong umulos hanggang sa bumilis ng bumilis ang bawat pag-ulos nito, dahilan para mas lumakas ang ingay ko. Halos kalmutin ko ang likod ni Lex, sensasyong aking nararamdaman. Mahal na mahal kita. Ayon na naman ang salitang yon na mula sa kanya. Hindi ko magawang makaimik, hanggang sa mas bumilis pang bawat ulos nito at ramdam ko na lalabasan na ako. Sa ilang ulos na ginawa ni Lex, naabot kong rurok ng aking kaligayahan. Pero patuloy pa rin si Lex sa pagulos kahit pagod na ako. Hindi pa nilalabasan ng lalaki kaya hinayaan ko na lamang to. Puro ingay lang namin ang namumutawi sa buong kwarto hanggang sa maramdaman kong labasan to sa loob ko. Saka bumagsak sa dibdib ko at bagang siniksik ang kanyang ulo sa aking leeg. Mahal na mahal kita, Lara. Handa ako mahalin ka ulit, Lex. Mahal din kita. Mahal na mahal. Yun ang aking sinabi dahilan para tingnan ako at sa ilin ng halik. Alam kong tama na itong ginagawa ko. Hindi inaasa ni Larang mangyayari ang nangyari sa kanila kagabi ni Lex. Lasing siya kagabi at hindi pa rin siya makapaniwala na nakikita niyang lalaki mahimbing ang tulog sa tabi niya. 1 taon kitang hindi nakita. Nawala na lang ang magulang ko saka ka nagpakita.
Alam mo ba kung gaano kawasak ang buhay ko noon? I even not took care of my daughter. Thanks God you're here, Lex. Thank you for coming back. I will always be coming back, Lara. Nahampas ko ito nang biglang umimik. Don't do it again. Nakakagulat ka. Kala ko tulog ka pa tas bigla ka nalang iimik dyan. Kanina pa ako gising. Hinayan lang kita magsalita habang nakatingin sa mukha ko na para bang napakagwapo ko sa mga mata mo. Because you are, Lex. I know that. Napakahangin naman ng lalaking to. Naramdaman ko na lang pagyakap ito sa bewang ko at tapitin palapit dito. It's morning. Kailangan na nating bumangon at pakahinahanap nila tayo. It's early, Lara. Let's sleep again, please. Hanggang sa makatulog na ulit kami. Galit na bumungad si Dennis sa kaibigan nito. What happened? Wala na sila ang Amerika nang pumunta kami dito. Nandito na sila sa Pilipinas. Nalaman ko na sa Palawan at nagbabakasyon ng mga Ramirez. Bakit nandito ka pa? Dapat kumikilos ka na. Paano natin makukuha lahat sa kanila kung buhay na ang mga yon? Nagre-ready na kami sa pagpunta doon. But, by the way, what about Sandra? What about her? Nakalain na yung dahil sa pamilya niya, hindi ka ba natatakot na baka magsalita at mabiso tayo sa lahat ng pasugalan mo dito? Pahanap mo sa tauhan mong babaeng yon. Kapag nagsalita, patayin. Masusunod. Paano mauna na ako? Nagising sila Lara at Lex tanghali. Bakit kaya di man lang ako ginising ng mga yon? No worries, nandito naman ako. Let's go. Baka hinahanap pa tayo ng anak natin. Sabay kaming lumabas si Lex at nagulat kami na makitang nandoon si Maureen. Buti naman at naisipan niyong bumangon, ano? Kanina pa nag-aalboroto itong anak ninyo. O ayan, kayo naman kay Lexa, mamamasyal lang kami ng baby ko. Sabi ni Maureen sa kain na kay sa Samuel. Natawa ako sa inasal ng kaibigan. Kaya naman nilingon ko si Lexa. Mommy, karga nito. Ungot ng anak, pero Lex, tumarga dito. Where do you wanna go first, baby? Daddy, can we ride on a banana boat? Of course we can, baby. So you want to ride there? Tuwang-tuwa si Lexa habang nakasakay kami sa banana boat, habang umaampas sa amin ang tubig mula sa dagat, hanggang sa makabalik kami sa Pangpang. That was good. Lexa looks much happy. I'm hungry, Daddy. We can eat na po, Mommy. Ungot ng anak ko. Sure, baby, but we will eat with your grandparents for our lunch. It's okay with you? Sigurado ka? Ipapaalam mo na? Of course, I want to. Grandparents in your side, Daddy. Tumango naman si Lex dito. Tama nga si Lex. Lumapit ang tanghalian. Sabay-sabay kaming kumain kasama magulang ni Lex. So, Lara, long time no see. Sa inyo din, kuya, ate. Ang laki na pala ni JC. Anak nito, and looks like your daughter wants to play with my son. I think so. Go, anak. Be in JC's side. Your cousin. I'm sorry, Iya, for not telling you about Lex. It's almost 1 year. It's okay, tita. I know your point. And tita? Mom? Lexa is my daughter. Si Lexa nagpatuloy sa sasabihin ko, kaya lahat sila nagulat. Really? Apo ko si Lexa? Tanging tango naman naging sagot ko. Oh God. Really? I'm happy for you. Then when are you going to be married again? Nasa mid naman si Alex na marinig ang sinabi ng ina. Mom, we're not talking about that. I don't rush anything about me. And don't worry, I will make sure na pakakasalan ko ulit siya. Seryosong sabi ni Lex habang nakatingin sa akin. Hindi ako makapaniwalang sasabihin niya yon at gugustuhin niya uling pakasalan ako. Yung hindi pilit at walang pananakit na mangyayari ang mahal niyo, ang isa't isa. Yun ang iniintay kong mangyari sa amin ni Lex at nasisiguro kung tamang binigyan ko ng second chance si Lex. Sana sa pagkakataong to maging masaya naman ako, yung malayo sa gulo. Pero hindi ko masasabing ayos ng lahat hanggat buhay pa ang may gawa kung bakit nawala ang magulang ko. Alam kong hindi pa dito matatapos ang lahat. Hanggat may mga hadlang sa kasiyahan namin, hindi matatahimik ang buhay ko. Kinabukasan, mag-isa ako habang nakaupo sa dalampasigan. May 3 araw na lang kami para mamalagi dito. Kasama ni Lex habang si Maureen at Samuel ay nagbabonding ng kanila. Kaya mag-isa ako dito. Are you alone? Inalis kong sunglass at tumungay sa nagsalita. Isang lalaki hindi ko kilala at mukhang tourist dito. I am not just relaxing here. Why? Nothing. I just see you alone here, so that's why I ask you. I am not alone. My husband is there with my daughter. Oh, I see. Can I sit here? It's okay. Umupo naman daw sa tabi ko. What's your name? Lara, I'm Michael. Nice to meet you, Lara. Are you alone? Yeah, I am. I just want to have a vacation with myself. Oh, I see. Do you have a girlfriend? I don't have. If you want to be, I don't mind.
Kidding? Eh, ang pangit mo naman ng biro. Asawa ko yung nilalandi mo kaya kung okay lang sa'yo, umalis ka na. Baka hindi kita matansya, masapak pa kita. Boses yun ni Lex. Mula sa likod, kaya naman nilingon namin yon. Nakatingin to sa akin, daramdam ko ang kakaibang aura nito. Is he your husband? Tumango ako. Oh, I'm sorry, I was just kidding. Leave your face here. Tumuyo naman to. I need to go, Lara. Maybe we can see you tomorrow? Si Lex iyon. Kaya napilitan akong umalis sa lalaki kaya naman tinignan ko na masama si Lex. Why? Is it my fault? I just clarified to him that you're married and you're mine. Ewan ko sa'yo. Wala namang ginagawang masama yung tao. Hey, Lara. So pinagtatanggol mo yung lalaking yon? Why not? Mas maayos pa siya sa'yo. What did you say? I am not? Seryosong tanong nito. You are not? Che? Sabi ko sa katinalikuran to. Inaasahan kong susunod to pero walang Lex sa sumunod. Kaya nilingon ko ito at takapo ito sa buhangin. Habang karga, si Lexa. Natawa pa ako sa kamaling bumalik dito. Bakit di ka sumunod? Tanong ko na makalapit ako pero hindi tumimik. Kaya naman, tinignan ko ito. Ano? Bakit di ka sumunod? Mommy, you hurt Dad's heart. Singit naman ni Lexa. Really, baby? Tumango naman to. Wala ako nagawa kaya hinalikan ko na lamang. Si Lex, I am sorry. Please don't be mad at me. He's just trying to be friends with me. No issues on that, Lex. I love you, remember? Tabingin to sa akin. I know, Lara, and I love you too. Ngumiti ito sa akin saka tumayo. Naisip ko naman, bata pang isang to. Hindi naman bagay magseselos pa. Nakakatuwa.